Isa lang iyan na upuan. Makatayo ka naman sa sulok. Huwag kang magdrama. Iyon ang sinabi ng aking ama. Sinabi niya iyon sa harap ng 50 bisita, 6 na linggo pagkatapos ng operasyon sa aking bukong-bukong, sa isang handaan na ako ang nagplano, ako ang nag-ayos, at ako ang nagbayad, pati na rin ang bawat dekorasyon at centerpiece. Nakatayo ako roon sa walking booth at isang magandang damit na navy blue na aking pinili 3 araw na ang nakakaraan, sumusuporta sa isang saklay, habang pinanonood ang isang babaeng hindi ko pa nakikilala ang umupo sa aking upuan. 2 linggo lang silang nagtatamis ni Brian, ang aking kapatid. Hindi alam ng aking mga magulang na 3 araw bago ang handaang iyon, natuklasan ko ang isang bagay tungkol sa aking bank account. Isang bagay na nagpapahayag na ang isang upuan lamang ang pinakamaliit na problema nila. Sa pagtatapos ng gabing ito, hindi na ako ang tatayo sa sulok. Bago ko ipagpatuloy, nais ko munang ipamuhay sa inyo ang aking sarili. Ang pangalan ko ay Marisol Santos Aguirre. 28 taon na ako at isang guro ng 3 baitang sa Pag-asa Elementary School dito sa Quezon City. Isa rin akong ina ng isang 6 na taong gulang na si Aliyah, ang aking pinakamamahal sa buhay. Hindi ako nagtatrabaho para sa sarili ko lamang. Nagtatrabaho ako para sa hinaharap ng aming dalawa. Ibalik natin ang orasan 6 na linggo bago ang handaang iyon, sa hapon ng isang Lunes nang magsimulang mabasag ang lahat. Nag-organisa kami ng isang espesyal na programa para sa buwan ng wika sa aming paaralan. Bilang coordinator ng event, kailangan ko ang lahat ng detalye, ang dekorasyon, ang entablado, ang takbo ng programa. Pumunta ako sa aklatan para suriin ang espasyo para sa pagtatanghal. Basa ang sahig sa labas ng gusali dahil sa ulan noong nakaraang gabi. Ako ang tipo ng tao na laging inaasahan. Walang nagtatanong kung bakit ako naging responsable, inaasahan na lang nila ito, parang paglubog ng araw o pagdating ng ulan. Guro ako sa Pag-asa Elementary School, at sanay ako sa ingay ng mga bata, sa pagtuturo ng tamang asal, at sa pag-aayos ng gulo. Pero sa bahay, ako ang laging naglilinis ng kalat na hindi akin. Single mother ako kay Aliyah, 6 na taong gulang. Siya ang dahilan kung bakit ako gumising araw-araw. Mahilig siyang gumuhit ng mga bahay, malalaki, makukulay, may mga hardin at aso. Siguro dahil alam niya, kahit bata pa siya, na ang tahanan ay dapat ligtas at masaya. 3 taon na ang nakalilipas, muntik nang mapalayas ang aking mga magulang sa inuupahan nilang kondo sa San Juan. Si Papa Erning ay retirado na sa pabrika, at si Mama Virgie ay hindi kailanman nagtrabaho. 3 buwan silang hindi nakabayad ng renta. Nang dumating ang notice of eviction, hindi ko na hinintay na tuluyan silang mapalayas. Gamit ang aking naipon at kaunting mana mula sa aking yumaong Lola Karing, binili ko ang unit na tinitirhan nila sa halagang 1,500,000 cash. Isinulat ko ang pangalan ko sa titulo at gumawa kami ng kasunduan, magbabayad sila ng renta na 5,000 kada buwan. Ang totoong market rate sa lugar na iyon ay nasa 18,000, pero pamilya sila. Utang na loob at pagmamahal, di ba? Bukod pa doon, nagbukas ako ng joint account sa GIF kasama ang aking ama. Naglagay ako ng 200,000 para sa mga emergency, ospital, sakuna, o kung may mangyaring masama sa akin. Ito ang aking safety net. Ang perang iyon ay proteksyon para kay Aliyah kung sakaling mawala ako. Sa loob ng 3 taon, naging maayos naman ang lahat, o iyon ang akala ko. Ang pagiging iresponsable pala ay minsan nagiging pasaporte para abusuhin ka ng mga taong dapat ay nag-aalaga sa iyo. Hindi ko alam na ang pundasyon na aking itinayo para sa kanila ay unti-unti na palang ginuho habang nakatingin ako sa ibang direksyon. Nangyari ang aksidente noong Lunes ng hapon sa kasagsagan ng paghahanda para sa buwan ng wika. Bilang guro, hindi lang sa loob ng silid-aralan ang trabaho ko. Ako ang naatasan na maging coordinator ng programa. Kailangan kong siguraduhin na maayos ang stage, ang sound system, at ang mga dekorasyon. Papunta ako sa library building para kunin ang mga nakaimbak na banderitas. Basa pa ang semento dahil sa ulan kaninang umaga. Nagmamadali ako. Isang maling tapak sa hagdan at naramdaman ko na lang ang pagkawala ng balanse. Dumulas ang aking kaliwang paa na parang tinulak ako ng hangin. Narinig ko ang lagutok bago ko naramdaman ang sakit. Isang matinding kirot na umakyat mula sa aking paa hanggang sa aking gulugod.
Napasigaw ako at napahawak sa railings, pero huli na. Pagtingin ko sa baba, alam kong hindi ito simpleng pilay lang. Ang aking bukong-bukong ay nasa posisyong hindi natural. Dinala ako sa Philippine Orthopedic Center. Si Ihi Reyes, ang tumingin sa akin, ay seryosong-seryoso habang tinitingnan ang x-ray. Compound fracture, Miss Santos, sabi niya. Kailangan natin itong operahan agad para maayos ang buto at ligaments. Ang mga sumunod na salita niya ay parang hatol sa aking kinabukasan. 8 hanggang 10 linggo na hindi pwedeng tumapak o magbigay ng bigat sa kaliwang paa. Pagkatapos, 3 hanggang 6 na buwan ng physical therapy. Nanlamig ako. Ang trabaho ko ay nakadepende sa pagtayo, paglalakad at pagtakbo sa paligid ng paaralan. Paano ako magtuturo kung hindi ako makatayo? Paano ko aasikasuhin ang mga events kung naka-wheelchair ako o nakasaklay? Ang bawat araw na hindi ako makapasok ay bawas sa aking leave credits, at kapag naubos iyon, bawas na sa sweldo. Bilang single mother, bawat piso ay mahalaga. Ang operasyon ay kaya kong bayaran gamit ang PhilHealth at ipon, pero ang rehabilitasyon, ang therapy, iyon ang kailangan kong paghandaan. Buti na lang, naisip ko, may nakatabi akong pondo sa joint account namin ni Papa. Iyon ang magliligtas sa akin. Nasa recovery room pa ako, hilo pa sa anesthesia, nang tawagan ko si Mama Virgie. Makapal pa ang dila ko at mabigat ang pakiramdam ng katawan ko. Gusto ko lang marinig ang boses ng nanay ko. Gusto kong sabihin na natatakot ako, na masakit ang paa ko, na kailangan ko ng tulong kay Aliyah habang nagpapagaling ako. Sinagot niya ang telepono sa ikatlong ring. Ma, naaksidente ako, sabi ko, pinipilit na huwag maiyak. Inoperahan ako sa bukong-bukong. Nasa ospital ako ngayon. Tumahimik sa kabilang linya ng ilang segundo. Inasahan ko ang pag-aalala. Inasahan ko ang tanong na, kamusta ka na, o di sino ang kasama mo? Pero ang unang lumabas sa bibig ni Mama ay, ayaw mo pa bang ayusin ang anniversary party namin, di ba? 6 na linggo na lang iyon. Natigilan ako. Nakatitig ako sa puting kisam ng ospital habang tumutulo ang luha sa gilid ng aking mga mata. Hindi, ayos ka lang ba? Hindi, pupunta kami dyan. Ang party. Ang 40th anniversary nila na ako ang taya sa lahat. Ma, sagot ko na lang, garalgal ang boses. Kaya ko pa ring ayusin ang party. Mabuti naman, sagot niya. Kasi excited na ang papa mo. Sige, magpahinga ka na dyan. At binaba niya ang telepono. Sa loob ng 5 araw na pananatili ko sa ospital, walang dumalaw na kapamilya. Hindi si Papa, hindi si Mama, lalong hindi si Brian. Ang tanging dumalaw sa akin ay si Josie, ang aking matalik na kaibigan. Siya ang nagdala ng lugaw noong 3 araw, siya ang nag-asikaso ng mga gamit ko, at siya ang naghatid sa akin pauwi. Noong 5 araw, nakatanggap ako ng text mula kay Mama. Akala ko mangangamusta na siya. Ang sabi sa text, huwag mong kalimutan, kailangan ng final count ng catheter bago ang ika-negatibo 20. Wala man lang get well soon. Iyon ang realidad na pilit kong tinatanggap habang nakahiga ako sa kama, mag-isa at nasasaktan. Sa sumunod na 6 na linggo, pinatakbo ko ang buong preparasyon ng party mula sa aking kondo. Ang aking kaliwang paa ay nakataas sa 3 unan, balot ng makapal na cast at benda. Ang aking laptop at cellphone ang naging sandata ko. Tumatawag ako sa Goldilocks para sa 3-tier cake, nakikipag-usap sa Aristocrat para sa catering, at nagko-coordinate sa supply ng bulaklak sa dangwa. Bawat detalye, bawat piso, ako ang nag-asikaso. Heto ang kwenta, 8,000 para sa renta ng function hall sa Mandaluyong. 25,000 para sa pagkain ng 50 katao. 6,500 para sa mga bulaklak at dekorasyon. 5,500 para sa cake. 4,000 para sa photographer. Plus giveaways, invitations, at iba pa. Ang kabuuan ay umabot sa 65,000. Ang ambag ng aking mga magulang. Wala. Kahit 5, wala. Araw-araw tumatawag si Mama Virgie. Hindi para mangamusta sa kalagayan ko, kundi para magdagdag ng utos. Palitan mo ang font sa invitation, masyadong maliit, sabi niya sa Lunes. Dagdagan mo ng lechon, parang kulang, sabi niya sa Martes. Isama mo ang mga pinsan ni Papa mo sa guest list, sabi niya sa Miyerkules.
ginawa ko ang lahat. Sinunod ko ang bawat hiling. Sabi ko sa sarili ko, ito na ang huling malaking bagay na gagawin ko para sa kanila. Pagkatapos nito, magpapahinga na ako. Magpo-focus na ako sa pagpapagaling. Miyerkules ng gabi, 3 araw bago ang party, tumawag si Josie. Accountant si Josie, at siya ang pinakiusapan kong tumingin sa mga bank statements ko habang hindi ako makakilos ng maayos. Iba ang tono ng boses niya, seryoso, maingat. Marisol, sabi niya. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa joint savings account niyo ng papa mo. Hindi maganda ang nakita ko. Kinabahan ako. Ang akala ko, baka may mali lang sa interest o charges. Pero nang sabihin niya, marami ang nawala, alam kong hindi ito simpleng bank error. Ito ay error ng pagtitiwala. Bago ko sabihin kung ano ang natuklasan ni Josie, kailangan niyo munang makilala si Brian. Ang kapatid kong si Brian ay 32 anyos na. Sa buong buhay niya, hindi siya tumagal ng higit sa 6 na buwan sa iisang trabaho. Natanggal siya sa warehouse ng Lazada dahil laging late. Natanggal sa car wash dahil tamad. Natanggal sa construction crew. At sa huling trabaho niya sa isang restaurant, tumagal lang siya ng 11 araw bago siya nahuling nagnanakaw ng tips ng mga kasamahan niya. May 2 na siyang insidente ng drunk driving. Marami siyang utang sa kung kani-kaninong tao. Ang bisyo niya, online sabong at sugal. Siya ang paborito ni Mama mula pa noong ipinanganak siya. Hindi ko sinasabi ito ng may pait, sinasabi ko ito bilang katotohanan. Kapag may nasisira si Brian, sasakyan, relasyon, o buhay, tumatawag si Mama sa akin. Ang linyahan ay laging pareho, kapatid mo iyan. Tumutulong ang pamilya sa isa't isa. At ako naman, si tanga, laging nagbibigay. Kasi ang kapalit ng hindi pagtulong ay 45 minutong pag-iyak ni Mama sa telepono, sinusumbat na wala akong utang na loob, na pinapabayaan ko ang pamilya. Sa kasalukuyan, natutulog si Brian sa sofa ng kaibigan niya sa Marikina dahil pinalayas siya sa ika-4 niyang inupahang apartment. Ilang beses ko na siyang tinubos. Hindi ko na mabilang. Ang akala ko, sapat na ang tulong na ibinibigay ko. Hindi ko alam na pati ang kinabukasan ko, kukunin na rin pala nila para isalba ang kasalukuyan niya. Huwebes ng umaga nang sabihin sa akin ni Josie ang buong detalye. Nakaupo ako sa kama, hawak ang telepono, habang binabasa niya ang mga transaksyon. Nanlamig ang buong katawan ko. May 180,000 na na-withdraw mula sa joint account niyo, sabi ni Josie. 4 na magkakaibang transaksyon sa loob ng 2 buwan. March 2, 48,000. March 14 na, 42,000. March 20, 50,000. April 8, 40,000. Kabuuan, 180,000. Iyon ang pera na inilaan ko para sa aking physical therapy. Ang tantya ng doktor, gagastos ako ng 15,000 hanggang 20,000 kada buwan para sa therapy at gamot. Sa 6 na buwan, kailangan ko ng nasa 100,000 mahigit. Ubos na. Simot. Sino ang nag-withdraw? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Si Ernesto Santos, sagot ni Josie. Ang papa mo. Legal ang ginawa niya dahil joint account iyon. Nakapangalan din siya. May karapatan siyang mag-withdraw. Iyon ang silbi ng joint account para sa emergency. Pero hindi ko inasahan na ang i-emergency nila ay ang mga bisyo ni Brian. Ginamit ni Josie ang kanyang skills para i-cross-reference ang mga petsa. Ang 42,000 noong March 14 na ay tugma sa araw na tinubos ang motorsiklo ni Brian sa Marikina Pawn Shop. Ang isa pang malaking halaga ay nagtugma sa multa niya sa Quezon City Hall para sa traffic violation. Marisol, sabi ni Josie sa kabilang linya, hindi ito pagkakamali. Pattern ito. Ninanakawan ka nila habang abala ka sa pagpapagaling at pagpaplano ng party nila. Ibinaba ko ang telepono. Tinitigan ko ang aking cast. Ang 180,000 ay hindi lang pera. Iyon ang aking kakayahang maglakad ng maayos muli. Iyon ang aking karera. Iyon ang kinabukasan ni Aliyah. Kinuha nila iyon para itapon sa sugal at kapabayaan ni Brian. Linggo ng umaga, 3 araw bago ang party, tinawagan ko si Mama. Kailangan kong malaman ang totoo mula sa kanila.
Ma, simula ko, may itatanong ako tungkol sa joint account namin ni Papa. Saan napunta ang 180,000? Saglit na katahimikan. Tapos, sumagot si Mama sa tonong parang wala lang. Ah, yun ba? Nanghiram lang kami. Balak talaga naming sabihin sa iyo. 2 buwan na ang nakalipas, makailan nyo balak sabihin? Kapag ubos na. Busy kasi kami sa party, katwiran niya. Saka, alam mo naman ang mahal ng bilihin ngayon. Maraming bayarin. Sabi ni Papa maayos ang lahat. Saan napunta ang pera? Sa mga utang na naman ni Brian? Biglang nagbago ang boses ni Mama. Mula sa pagiging mahinahon, naging matalim at galit. Nag-imbestiga ka ba sa amin ngayon? Ganyan ka ba namin pinalaki? Walang tiwala sa magulang. Pera ko yun, Ma. Bangko ko yun, sigaw ko. Emergency ng pamilya yun, ganti niya. Kailangan ng kapatid mo ng tulong. Kapatid mo siya, Marisol. Dapat nagtutulungan tayo. Narinig ko si Papa sa background. Babayaran namin yan. Huwag ka nang maingay. Huwag mong sirain ang party. Babayaran? Paano? Wala silang trabaho. Ang pensyon ni Papa ay kulang pa sa gamot nila. Lahat ng meron sila ay galing sa akin. At ang huling sinabi ni Mama bago niya ibaba ang telepono ay tumatak sa isip ko, at huwag na huwag mong babanggitin ito sa party. Ikahiya mo ang buong pamilya kung gagawa ka ng eksena. Tinitigan ko ang telepono. Pagkatapos, binuksan ko ang aking laptop. Inilabas ko ang non-renewal form para sa lease ng kondo nila. Matatapos ang kontrata sa April 30. Kumuha ako ng ballpen at pinirmahan ko ito. Kung gusto nila ng hiya, ibibigay ko sa kanila ang katotohanan. Dumating ang gabi ng party. Ang function room sa Mandaluyong ay eksaktong ayon sa plano ko. Nakalatag ang mga puting mantel, may mga sariwang bulaklak mula sa dangwa sa bawat mesa, at may nakasabit na banner na nagsasabing 40 taon ng pag-ibig. Dumating ako ng 6 oras 15 minuto, 15 minuto bago ang call time. Naka-walking boot ako, may saklay sa kanang kamay, at suot ang isang navy blue na cocktail dress. Nakapustura ako, nakapusod ang buhok, at may suot na perlas na hikaw. Pero ang pinakamahalagang dala ko ay ang clutch bag sa ilalim ng aking braso. Sa loob nito, ang pinirmahang non-renewal notice na nakatupi sa 3, at ang bank statement kung saan naka-highlight sa yellow ang 4 na withdrawal. Mabilis na napuno ang hall. Dumating sina Tito Ray, Tita Donna, at iba pang kamag-anak. Sinalubong ako ng pinsan kong si Ellen, anak ni Tita Donna. Niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong, "Ingat ka, Marisol." "Bakit?" tanong ko. "Kasi sinasabi ng mama mo sa mga bisita na medyo wala ka sa sarili. Sabi niya dependent ka daw sa pain relievers mula noong operasyon at baka gumawa ka ng eksena ngayong gabi." Nanigas ako. Kaya pala kanina pa may mga sumusulyap sa akin ng palihim. Kaya pala umiiwas ng tingin ang ilang tita. Gumawa na ng kwento si Mama bago pa ako makarating. Sinisiraan na niya ako para kung sakaling magsalita ako tungkol sa pera, ang iisipin ng mga tao ay, adik siya sa gamot. Hindi siya stable. Mautak. Napakautak. Pero hindi niya alam na handa ako. Dumating si Brian ng 6 oras 55 minutos. 40 minuto na huli. Nakasuot siya ng gusot na barong, walang undershirt at halatang hindi nag-ayos. Kasama niya ang isang babae, si Christine Macaraeg, 26 anyos, nakasuot ng floral dress at mukhang hindi komportable. Parang bayani kung salubungin siya ni Mama Virgie. Tumayo pa ito at malakas na bumati, "Anak. Dumating ka. At dinala mo ang girlfriend mo. Kay ganda naman." Lumapit sila sa head table. 8 upuan lang ang nakahanda roon para sa 8 tao na kasama sa entourage. Walang espasyo para sa pangsyam. Lumingon si Mama sa akin gamit ang ngiting pampubliko niya. "Anak," sabi niya ng malakas para marinig ng iba, "pwede bang umupo muna si Christine dyan sa pwesto mo? Bisita natin siya, eh." Nakakahiya naman kung wala siyang upuan. Tiningnan ko si Mama. "Ma, kaka-operasyon ko lang. Hindi ako pwedeng tumayo ng matagal. Kailangan kong umupo." Hindi na tinag ang ngiti niya, pero tumigas ang mata niya. May upuan naman doon sa gilid,
Turo niya sa isang folding chair na nakasandal sa pader, malapit sa kusina, 15 feet ang layo. Doon ka na lang muna. Sandali lang naman. Doon. Sa sulok. Malayo sa pamilya. Malayo sa hapag na ako ang nagbayad. Ma, sabi ko ng mariin, nag-organisa ako ng buong event na ito. Ako ang nagbayad ng pagkain kakainin ninyo. Upo ako sa mesa na ito. Tumayo si Papa Erning. Akala ko kakampihan niya ako. Marisol, sabi niya sa boses na nagpapatahimik ng kwarto, isa lang iyang upuan. Makatayo ka naman sa sulok. Huwag kang magdramatiko. Tumahimik ang buong hall. 50 bisita ang tumigil sa pagnguya. Nagkibit balikat si Brian. Nga naman, ate. Hindi naman big deal yan. Nagsalita si Tita Coring mula sa kabilang mesa. Erning. Kakaoperasyon lang niyang bata. Ano ba ang problema mo? Pero hindi siya pinansin ni Papa. Nakatingin lang siya sa akin, naghihintay na sumunod ako. Dahan-dahan akong tumayo. Bawat galaw ay may kirot. Sumabit ang saklay ko sa paa ng lamesa, at napaaray ako ng di oras nang matuon ang bigat ko sa aking pilay na paa. Akmang tatayo si Tita Donna para tulungan ako, pero umiling ako. Kaya ko ito. Dumulas ang clutch bag ko mula sa aking kandungan at bumagsak sa sahig. Bahagyang bumuka ito at sumilip ang puting papel sa loob. Nakita ni Tita Donna ang papel pero wala siyang sinabi. Umupo si Christine sa upuan ko nang hindi man lang tumitingin sa akin. Nahihiya siguro o takot. Sabi ni Papa habang inaayos ang napkin niya. Walang problema. Tapos na ang usapan. Naglakad ako, paika-ika, papunta sa sulok, sa tabi ng pader malapit sa emergency exit. Mula rito, kitang-kita ko ang head table. Ang centerpiece na pinili ko. Ang place card na may pangalang E. Marisol na tinabig ni Mama para ilagay ang plato ni Christine. Nakita kong nagsasali ng wine si Mama, humihiwa ng steak si Papa, at nagkukwento si Brian habang tumatawa. Walang nagdala ng upuan para sa akin. Walang nag-alok ng pwesto. Para akong naging dekorasyon sa sarili kong proyekto. Dumaan si Janet, ang head caterer na 4 na beses ko nang nakatrabaho sa mga school events. Huminto siya nang makita ako. Miss Marisol, bulong niya, bakit kayo nakatayo dyan? Kukunin ko na ang... Ayos lang, Janet. Salamat, pigil ko sa kanya. Ayokong kaawaan ako. Maya-maya, lumapit si Tita Coring bitbit ang kanyang plato. Tumabi siya sa akin. Hindi ito tama, Marisol. Alam mo yan. Hinawakan ko ng mahigpit ang clutch bag sa ilalim ng braso ko. Alam ko po, tita. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Hindi pa ako sigurado noong mga oras na iyon. Pero nang sabihin ni Tita Coring ang sumunod na mga salita, nabuo ang loob ko. 30 taon kong pinanood ang ginagawa ng nanay mo sa mga tao. Hindi mo siya may utang ng sulok. Hindi mo deserve ito. May kumalansing na baso. Tumahimik ang paligid. Tumayo si Mama sa gitna ng head table, nakahawak ang isang kamay sa dibdib na parang artista sa telenovela. Nagsimula ng mangilid ang luha sa mga mata niya, isang talentong matagal na niyang pinapraktis. Gusto ko lang magsalita ng kaunti, simula niya. 40 taon kasama ang taong ito. 40 taon ng pagtatayo ng pamilya, tahanan at buhay. Tumingin siya kay Papa na tumango bilang pagsang-ayon. Ang huwarang asawa. Pinagpala kami ng Diyos ng 2 napakagandang anak, patuloy niya. Si Brian, inabot niya ang kamay ng kapatid ko, na kasalukuyang hinahanap ang kanyang daan, at nagdala ng napakagandang dalaga ngayong gabi. Christine, welcome sa pamilya. Ngumiti si Christine ng pilit. Hinintay ko ang pangalan ko. Hinintay ko ang pasasalamat. At syempre, sa aming mga kaibigan at pamilyang dumalo ngayong gabi. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong pagmamahal. At tapos na. Upo na sana siya. Mula sa malapit sa bar, narinig ang boses ni Lola Remedios, ang 78 anyos na tiyahin ni Papa. Malakas at walang preno. Virgie, hindi mo ba papasalamatan si Marisol? Siya ang nag-ayos ng lahat nito, di ba? Napalingon ang lahat sa sulok kung saan ako nakatayo. Napakurap si Mama. Saglit na nawala ang ngiti niya bago bumalik.
Ay, syempre. Nakatulong din si Marisol. Nakatulong. Parang nagdala lang ako ng isang Tupperware ng pansit. Hindi parang ako ang nagplano ng lahat habang nasa ospital. Hindi parang ako ang pumirma ng tsekeng 65,000. Nakatulong. Doon naputol ang pisi ko. Hinigpitan ko ang hawak sa aking clutch. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kalinawan. Malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ako anak para sa kanila, ako ay bangko, katulong at tagasalo ng problema. At ngayong gabi, magsasara na ang bangko. Humakbang ako palayo sa sulok. Paika-ika, rinig ang bawat tapak ng aking boot at tunog ng saklay sa sahig. Tahimik ang lahat habang papalapit ako sa head table. Pagdating ko sa harap ni na mama at papa, binuksan ko ang aking clutch. Inilabas ko ang nakatuping dokumento. Mama, papa, kailangan kong ibigay sa inyo ito, sabi ko ng mahinahon pero mariin. Inilapag ko ang papel sa ibabaw ng mesa, sa tapat ng plato ni papa. Kinuha ni papa ang papel. Binuklat niya ito. Binasa. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya. Ano ito? Tanong niya, nanginginig ang boses. 30-day non-renewal notice, sagot ko. Ang lease ninyo sa kondo sa San Juan, mag-expire sa April 30. Hindi ko na i-renew. Nabalot ng katahimikan ang kwarto. Ano? Sigaw ni mama. Bahay namin yan. Pangalan ko ang nakapirma sa titulo, mama. Bahay ko iyan. Nagrerenta lang kayo. At sa loob ng 3 taon, 11 beses kayong late o hindi nagbayad ng 5,000 na renta. Inilabas ko ang bank statement at inilapag din sa mesa. At 3 araw na ang nakakaraan, nalaman ko na ninakaw ninyo ang 180,000 mula sa joint account. Iyon ang pondo ko para sa physical therapy. Huwag mong gawin ito dito, Marisol, subok ni Papa. Dito. Saan ba dapat? Kapag tumatawag ako, sinasabi ninyong babayaran ninyo. Kailan? Paano? Wala kayong trabaho. Wala kayong ipon. Lahat ng pera ay napupunta kay Brian. Tumayo si Brian, galit na galit. Tangina, ate. Huwag mo akong sigawan, ganti ko. 2 key. 5 apartment na pinalayas ka. 180,000 para sa mga pagkakamali mo. At hingi ka pa rin ng hingi. Umiyak si mama ng malakas. Sinisira mo ang pamilya. Walang hiya ka. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ako ang sumira, mama. Kayo ang nagnakaw sa anak nyo habang nakaratay sa ospital. Sumabog ang kwarto sa bulungan. Tumayo si Tita Coring at pumalakpak ng mabagal. Matagal ko nang hinihintay yan, sabi ni Lola Remedios ng malakas. Nahati ang mga kamag-anak, may mga kumampi sa magulang ko, pero mas marami ang pumanig sa akin. Hinawakan ni Brian ang braso ni Christine. Tara na, utos niya. Bumitaw si Christine. Tiningnan niya si Brian na parang ibang tao. Sinungaling ka pala, sabi niya. Kinuha niya ang bag niya at umalis mag-isa. Napahiya, nagmura si Brian at nag-storm out sa hall. Hindi na siya bumalik. Natapos ng maaga ang party. 1 linggo ang lumipas, tumawag si mama, umiiyak at nagmamakaawa. Marisol, saan kami titira? Paano kami? Nanatili akong matatag. May nahanap akong apartment sa Pasong Tamo, 12,000 ang renta kada buwan. Pasok yan sa pensyon ni Papa. O kaya, pwede tayong gumawa ng payment plan. Babayaran nyo ang 180,000 ng paunti-unti mula sa pensyon, at aalis kayo sa condo Githi April 30. Pinili ni Papa ang payment plan. Magbabayad siya ng 3,000 kada buwan. Aabutin ng mahigit 1 dekada, pero hindi ang pera ang habol ko kundi ang prinsipyo. Noong kalagitnaan ng Mayo, lumipat sila sa maliit na 1-bedroom apartment. Hindi na ako kinakausap ni Mama. Si Papa naman, puro maikling sagot lang ang binibigay kapag nag-uusap kami tungkol sa bayad. Si Brian ay nawala ng 2 linggo at nabalitaan kong lumipat sa ibang probinsya. Nasira ang pamilya, pero sa unang pagkakataon, nakahinga ako ng maluwag. 4 na buwan na ang nakalipas mula noong gabing iyon. Ang aking bukong-bukong ay 80% ng magaling.
Natapos ko ang aking physical therapy dahil nabawi ko ang kontrol sa aking pananalapi. Nakakalakad na ako ng malayo nang walang nararamdamang sakit. Bumalik na ako sa pagtuturo, nakatatayo na sa harap ng klase buong araw. Noong nakaraang buwan, nagsuot ako ng heels sa isang school program. Maliit na bagay pero para sa akin tagumpay iyon. Si Aliyah, ang anak ko, ay gumuhit ng bagong larawan kahapon, isang bahay na may 2 kwarto, may hardin at may aso. Para sa atin to, mama, sabi niya. Ang kondo sa San Juan ay narentahan ko na sa isang batang mag-asawa, mga nurse sa Lucas. Nagbabayad sila ng 18,000 kada buwan on time. Malinis sila at maayos kausap. Ang 3,000 na bayad ni Papa ay dumarating tuwing ika-15 ng buwan. Walang palya. Walang emergency calls. Walang drama. Nakaipon na ulit ako. May bago akong pondo para sa kinabukasan ni Aliyah. Noong nakaraang linggo, dumalo ako sa birthday ni Tita Coring. Pagdating ko, may nakita akong reserved seat sa head table na may pangalan ko. Umupo ako roon sa buong handaan. Walang nagpaalis sa akin. Nang magbigay ng mensahe si Tita Coring, sinabi niya, para kay Marisol, ang batang natutong tumayo para sa sarili. Nang gabing iyon, habang tulog na si Aliyah, tiningnan ko ang lumang litrato namin ni na Mama, Papa at Brian. Hindi ako nakaramdam ng lungkot o galit. Ang naramdaman ko ay kalayaan. Pinili ko ang sarili ko. Pinili ko ang anak ko. Pinili ko ang totoo. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, walang sinuman ang makapag-aalis sa akin sa upuang pinaghirapan ko.